serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilan, ang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. At kapapalooban pa rin po ito ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, ikinalungkot ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang balita na isang Pilipino ang binitay sa Saudi Arabia dahil sa kasong murder. Nauna nang sumulat si Pangulong Marcos kay Saudi King Salman bin Abdulaziz Al Saud para iapela ang buhay ng naturang Pilipino. Bukod sa pag-apela ng Pangulo sa hari ng Saudi Arabia, ginawa rin ng Pilipinas ang lahat ng makakaya para maareglo ang kaso nito. Ibinigay rin ng gobyerno ang lahat ng legal na tulong at representasyon sa Pilipino sa buong proseso. Gayunman, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi na nailigtas ang buhay ng Pilipino dahil sa higpit ng batas sa Saudi. Unfortunately, the law there is very strict, and apparently the conviction has stood and one of ours has been taken away. Kaugnay nito, nagpaabot ng pakikiramay ang Pangulo sa naulilang pamilya at tiniyak ang tulong ng gobyerno para maiuwi sa bansa ang mga labi ng OFW. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na ginagawa ng gobyerno ang lahat ng paraan para ligtas na makauwi ang mga Pilipino sa Lebanon at Israel sa gitna ng tumataas na tensyon sa gitnang silangan. I wish to reassure the public that the Philippine government is doing everything it can to ensure the safety of over 40,000 Filipino nationals in Lebanon and in Israel, and to bring them home so that they have a place that they can feel safe in, so long as they ask to come home. Samantala, nag-aalala si Pangulong Marcos sa kaligtasan ng mga Pilipino dahil sa lumalalang kaguluhan doon. Dahil dito, doble kayod ang mga embahada ng Pilipinas sa rehiyon para makipag-ugnayan sa mga Pilipino. Puspusan din ang pag-aasikaso sa mga papeles para makauwi na sa Pilipinas ang mga Pilipinong nais umuwi na ng bansa. Ayon sa Pangulo, minamadali na ng Department of Foreign Affairs ang proseso habang magkakaroon ng chartered flight ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA para agarang makauwi na ang mga ito.
sa ating mga kababayan sa Lebanon at Israel. Ang ating pamahalaan ay nakahanda sa pagtugon ng inyong pangangailangan. We hope that you will avail yourselves of our repatriation program while flights are available. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Tinitiyak ng gobyerno na para sa interes ng Pilipinas at mamamayan nito ang mga ginagawang engagement ng bansa sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at sa iba pang stakeholders sa pagdalo ni Pangulong Marcos sa 44th and 45th ASEAN Summits and related summits sa Laos. Binigyang diin nito ang kahalagahan ng pagharap sa mga issue sa rehiyon pagdating sa usaping geopolitical at kooperasyon. In line with the theme of the ASEAN Chair this year on enhancing connectivity and resilience, the ASEAN leaders will explore how we can promote regional connectivity amongst ASEAN member states, as well as to strengthen our resilience to promote sustainable development and inclusive growth. Dagdag ng Pangulo, isa ring isusulong nito ang interes ng Pilipinas pagdating sa usaping internasyonal, lalo na ang usapin sa West Philippine Sea. This administration will continue to ensure that our constructive and deepening engagements with ASEAN, our dialogue partners, and stakeholders serve our national interest and the well-being of the Filipino people. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Patuloy na isusulong ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang inclusive rules-based dispute resolution sa kanyang pagdalo sa 44th and 45th ASEAN Summits ngayong linggo. Tiniyak ito ni Pangulong Marcos sa gitna ng patuloy na agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea o WPS. Sinabi ng Pangulo na dapat masolusyonan ang tensyon sa mapayapang paraan base sa international law. As we continue to grapple with sharpening regional tensions, including the recent dangerous incidents in the West Philippine Sea, I intend to champion our advocacies in promoting an open, inclusive, and rules-based international order, and for the peaceful resolution of any disputes in accordance with international law. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Siniguro ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na may tulong na sasalubong sa mga distressed overseas Filipino workers o OFWs mula sa Israel. Ang pagsiguro ay ginawa ng Pangulo bago ito umalis ng Pilipinas. Nasa 162 OFWs ang nakatangdang umuwi sa Pilipinas kaugnay sa tumataas na tensyon sa mga bansa sa gitnang silangan. Sa bansang Lebanon, umabot sa 1,500 Pilipino ang nag-apply para sa repatriation. Sa kanyang departure speech sa Villamor Air Base sa Pasay City bago magtungo sa Lao PDR, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakaantabay ang Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA para umalalay sa mga uuwing Pilipino. Inihayag din ni Pangulong Marcos Jr. sa naturang speech na kaagad hahatiran ng tulong ang mga Pilipino sa oras na makarating na ito sa nasabing bansa sa pangunguna ng DMW at OWA. Samantala, nagpasalamat at masayang ibinalita ni Pangulong Marcos na walang Pilipinong nasaktan sa panibagong mga pag-atake ng Hezbollah at Iran sa Israel. I am glad to report that no Filipino has been reported injured in the crisis that we hear about in the news, and to the waves of attacks against Hezbollah targets in the past few days and the consequent Iranian reprisal against Israel. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones.
Umaasa ang Filipino community sa Laos na mapapatibay ang relasyon ng Pilipinas at Laos sa isinagawang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa nasabing bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ng Pilipinang si Nova General Manager ng Globecom Electronics Limited na si Nova Villa Ramos na malaking bagay sa mga Pilipino ang pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa dahil mapapaigting nito ang serbisyo sa bawat bansa. Ayon pa kay Ramos na 3 dekada nang nakatira sa Laos, tiyak na makakatulong ito sa mga Pilipino na nakatira sa nasabing bansa. Sana po ito pong pagdalaw niya dito magkaroon ng magandang opportunity for collaboration between the two nations. Ito pong Laos sa Pilipinas, no? Particularly po sa mga areas ng Pilipino na kung saan po mas marami pa kami makontribute sa Laos, dito sa Laos at saka po sa ating bansa na rin. Samantala, sinabi ni Ramos na maganda ang trato ng gobyerno ng Laos sa mga Pilipinong nagtatrabaho at nakatira doon, kasabay ng pasasalamat sa gobyerno ng Pilipinas dahil napapakinggan din anya ang boses ng kanilang komunidad doon. Nakita ko rin po ang Lao government kung paano po nila in-embrace ang mga Pilipino dito sa Laos, na kung paano rin po nila binalue ang contribution ng mga Filipino workers dito. Si Globecom Electronics Limited General Manager Nova Villa Ramos sa Vientiane, Laos. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pilipinas, malaki ang benepisyo sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa ASEAN Summit sa Laos ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Romualdez, bahagi ito ng pagtugon sa mga issue na nakakaapekto sa rehiyon at interes ng Pilipinas, partikular sa issue ng West Philippine Sea at sa pag-unlad ng bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Binigyan diin ngayon ni Speaker Martin Romualdez ang kahalagahan ng pagdalo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 44th at 45th ASEAN Summit sa Laos. Anya, bahagi ito ng pagtugon sa mga issue na nakakaapekto sa rehiyon gayon din sa interes ng Pilipinas, partikular sa issue ng West Philippine Sea at ang pagtiyak ng magpapatuloy ang pag-unlad nito. Gaya ng Pangulong Marcos, sinabi ni Speaker Romualdez na mahalaga ang summit upang mapag-usapan ang mga geopolitical issue at kooperasyon pang-rehiyon. Inaasahan na ng House Speaker na muling igigit ang Pangulo ang pagsusulong ng Pilipinas sa payapang resolusyon ng mga issue salig sa international law, gayon din ang pagbibigay diin sa pagkakaisa ng ASEAN sa pagtalima sa isang open at rules-based order. Bukod sa mga isyong pang-rehiyon, makatutulong din anya ang summit para matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan ng mga Pilipino. Sa pagpapalalim kasi anya ng ating ugnayan sa ibang mga bansa, ay magkakatulong ito sa pagpapaunlad ng ekonomiya, pakikipagkalakalan at seguridad ng Pilipinas. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bentahan ng bigas sa merkado, target ng Department of Agriculture o DA na mapababa sa 45 piso bawat kilo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., nag-usap na sila ng National Food Authority o NFA at balak ng ibaba ang buying price ng palay sa 23 piso mula sa kasalukuyang 26 hanggang 27 piso sa susunod na linggo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Sinabi yan ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. sa naging pagdinig ng Senado sa panukalang 2025 budget ng ahensya. Ayon kay Laurel, nag-usap na sila ng National Food Authority o NFA at sa susunod na linggo ay balak nilang ibaba ang buying price ng palay sa 23 pesos mula sa kasalukuyang 26 to 27 pesos. Sa pamamagitan anya nito ay mapapababa ang presyo ng bigas sa merkado sa 45 pesos. Pero nilinaw ng kalihim na kailangan pa muna nilang kausapin ang mga magsasaka para hindi naman sila magulat sa magiging adjustment. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Laurel. Yung kadiwa natin, yung rice for all, we will start selling rice for 45, ibababa namin sa 42, 43.
43 na this week, next week. Then we intend to do rice for all quality outlets, up to 169 outlets by end of December, which will sell rice at 43 pesos per kilo. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Walang kaguluhan sa Iran para makaapekto sa paggalaw ng krudo sa merkado. Ito ang inihayag ni Department of Energy o DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad sa panayam ng Radyo Pilipinas. Kaugnay nito, hindi rin nakakaapekto sa paggalaw ng presyo ng langis ang tensyon sa Israel at Lebanon. Ang assessment natin to date, wala pa hong actual disruption ng oil in the Persian 7 kasi nasali yung Iran. Kahit yung Iran, the rest naman of the 7 major dyan, mula Qatar, Saudi Arabia, diretso yan hanggang Oman, wala nang hulo sa Persian Gulf. Si Department of Energy o DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Maaring mabawi ng gobyerno ang mga lupain na binili ng mga Chinese national na sinasabing namakyaw ng mga lupain sa Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Register of Deeds Region 3 Director Lorna D na mga Filipino corporations ang lumalabas sa dokumento na bumili ng mga lupain at hindi Chinese entities. Kung malalaman anya ng mga Chinese national na nagpapanggap na Filipino citizens ang nakakuha ng lupain, maaring balikan ito ng gobyerno ng Pilipinas. From the legal point of view po, kung ma-pierce nila yung corporate entity na talagang mga Chinese nationals na nagpanggap na mga Filipino citizens to acquire land, definitely po, pwede po mag-file ang government ng exit proceeding para po ma-recover ng gobyerno natin. Samantala, iminumungkahi ni D na kailangang tignan ang punot dulo kung paano nakabili ng lupa ang mga Chinese national. Sa ganitong paraan ay maiiwasan na mangyari muli ang nasabing mga insidente. Bakit nakabili at incorporate itong mga Chinese nationals, Yun po yung pipresenta nga nila ng mga birth certificate na delayed registration na ginamit nila para makakuha ng driver's license, passport, at iba pang document. Umpisahan po natin doon sa punot dulo. Pero I understand, ang PSA po nag-introduce na ng measure to prevent yung mga pagpasok ng late registration ng mga hindi naman talaga Filipino. Si Register of Deeds Region 3 Director Lorna D. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Formal nang isinalin ni outgoing Secretary Benher Abalos sa bagong talagang kalihim na si Secretary John Vic Remulla ang pamumuno sa Department of Interior and Local Government o DILG. Isinagawa ang turnover ceremony para sa bagong kalihim ng DILG sa DILG Napolcom Center sa Quezon City. Dumalo sa turnover si Philippine National Police o PNP Chief General Romel Marbil kasama ang mga hepe ng Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology at mga Undersecretary at Assistant Secretary ng DILG. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Abalos na ang pamumuno sa DILG ang isa sa pinakamahirap na posisyon nitong nahawakan, ngunit napagtagumpayan sa tulong ng mga kawani ng ahensya. Masaya rin anya nitong ipauubaya ang DILG sa kamay ni Remulla na maaasahan at kwalipikado sa kanyang posisyon. Sinabi naman ng bagong kalihim na hanga ito kay outgoing Secretary Abalos at umaasang mapantayan ang tagumpay nito sa pamumuno sa DILG. Aminado rin itong nag-alinlangan sandali ng alukin sa kanyang posisyon pero tinanggap niya ang hamon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sa ngayon, wala pa itong binanggit na anumang polisiya at tututukan muna anya nito ang pakikipagpulong sa bawat opisyal ng DILG. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong ng Armed Forces of the Philippines o AFP katuwang ang Estados Unidos para sa mga nasalanta ng nagdaang bagyong Julian sa Batanes. Magkatuwang ang Philippine Air Force, Northern Luzon Command at US 3 Marine Expeditionary Troops sa paghahatid ng relief supplies na suportado ng US Indo-Pacific Command at USAID. Aabot sa 1,000 na family food packs mula DSWD o Department of Social Welfare and Development, 1,000 shelter repair kits mula sa OCD, 2,500 tarpaulin sheets mula sa International Organization for Migration ang itinawid mula Ilocos patungong Batanes sakay ng C-30 aircraft. Nagpasalamat naman ang commander ng NOLCOM na si Lieutenant General Fernil Buca sa patuloy na suporta ng Amerika sa paghatid ng tulong sa mga nasalanta ng kalamidad. Ito anya ang patunay na hindi lamang nakasentro ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa usaping militar kundi maging sa pagtugon sa mga krisis at sakuna. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, 63 magulang ng mga child laborer sa Alaminos City sa Pangasinan magiging benepisyaryo ng programang Tupad. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Casipit. Kaaruman ya sa isinta tantaluran residente ya Alaminos City, Pangasinan so benepisyaryo ya programang tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD. Sari benepisyaryo na sayan programa at sari atateng o guardian na sari child laborers at parehon syudad dyan panamaglay na programa sari benepisyaryo at naitdan na sweldo ya kasalat na agaw ya pananap ya pambila impact sub so programa dyan panamaglay ya Department of Labor and Employment o Dole Western Pangasinan Field Office kaiba so LGU Alaminos City. Dyan pa na maglaya programa ginawa sa orientation tan pangitalya cheque at sari benepisyaryo ya personal ya inatindian ng Alaminos City Councilor Apple Joy Bakay Tolentino yang ipasabi na mensahe ng Mayor Art Bayan Celeste Ontanmut at Dole Senior tan Labor Employment Officer Mel Santiago Gaspar sa igatman na programang Tupad at say pangital ya emergency ya trabaho at sari tutuko ya ang gapoy malat tan permanente yung trabaho piyan na aruman so anapa niya na usad at pangkaukulanda. Malalapod dyan RP Dagupan City, Pangasinan ay si Ricky Casipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc, ayuda para sa Kapos ang Kita program, nakatulong sa mga maliliit na market vendor sa Bontoc. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Nakatulong kadagiti market vendors iti Bontoc Public Market programa ti gobyerno nga ayuda para sa kapos ang kita wenno akap may nga benepisyaryo ti programa ket ni Lourdes Lengua. Sigon kenkwana tinaawat da nga ayuda 5,000 piso ket nakatulong iti pamilyada idi panawan na awan tinaglakwan na. Nagyaman ni Lengua ken ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ken iti DSWD ti tulong dagitoy para kadagiti babasit nga obreros. May sanga nagpatiak up at met na nakatulong timan kami nga laklak yung market nakatulong timan ta kanina kalakalakon ti laklakon so tilakon na timan ti bagas mga magpaman balay
Agpasalamat ti DSWD, kun Presidente, amin nga gobyerno nga ng daldalan. Narpos na bontok, Donna Calisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontok. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena BDRRM officers at barangay chairpersons sumailalim sa pagsasanay upang maiangat pa ang level ng pagresponde sa panahon ng kalamidad. Ang detalye ng balitang ito mula kay May Formaran. Isinusulong ng CDRRMO Batangas City ang pag-aangat ng level ng pagresponde ng 200 barangay chairpersons at BDRRM officers sa isinagawang pagsasanay kamakailan. Ayon sa pabatid ni CDRRM Officer Rod De La Roca, layunin ng pagsasanay na maunawaan ng mga BDRRMO ang kanilang mga tungkulin at pananagutan kung may kalamidad at maiangat ang level ng kaalaman ng mga ito sa pagresponde. Hinikayat niya ang participants na maging proactive bago pa man dumating ang kalamidad kung kaya't nararapat na may disaster preparedness program ang bawat barangay. Ayon kay CDRRMO Research and Planning Staff Vina Marinel Sawali, ang risk assessment o plan listo ay malaking tulong sa barangay para makapagsumiti ng report sa konsernadong ahensya hinggil sa epekto ng kalamidad. Kasama na rito ang paggawa ng annual investment plan at accomplishment report na nakaangkla sa 4 thematic areas of disaster. Mula sa lungsod ng Lucena, May Formaran, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan, Oplan, Candado ng Bureau of Internal Revenue, Revenue District Office Number 36, Palawan, walang naisaradong negosyo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Goody Sarsagat. Ing pabunayag ni Attorney John Rainier Camba, Assistant Revenue District Officer, BIR Revenue District Office, ORDO number 36 Palawan nga arapa na papasaradong mga negosyo sa mga munisipyo ang Palawan sa andang Oplan, Candado. Makuta, partimoro iyang due process ang matawan i 48 hours notice, ig 5-day notice ang mga madadakip nga may kakurangan sa BIR. Base sa andang eksperyensya nga nagadasunda nga lagi ang mga natatawan ng mga notices nga maayos andang kakurangan ig mabayaran ang impato nga multa kung kaministeran. Makuna natatapos ang mga nakariresibi iyang notices andang mga obligasyon nga bayaran ig ma-update sa ingkukon nga opisina sa tamang tiempo. Ing sambit diyan ni Camba sa katatapos lamang nga kapihan sa Bagong Pilipinas via online nga naging live sa Facebook account ng PIA at Radyo Pilipinas Palawan kapon ang temprano. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody. Yan ang ulat mula sa Palawan. Samantala, dumako naman tayo sa Calbayog o sa rehiyon ng Kabisayaan. Mula sa Calbayog, Access Road Phase 3 sa Pinipisakan Falls natapos na ayon sa DPWH Samar 1st District Engineering Office. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Ginanunsyo sa Department of Public Works and Highways, Samar 1st District Engineering Office, nga nahuman na ang Phase 3 sa construction sa access road pakadto sa Pinipisakan Falls. May adasan kabugusan nga pondo ang proyekto nga 4.88 million pesos sa ilarom sa General Appropriations Act Fiscal Year 2024 kaparte sa Tourism Road Infrastructure Program o TRIP. Ang scope of work in kadugangan nga Portland Cement Concrete Pavement o PCCP nga may adasan kahilaba nga 185 meters ngan kahilapad nga 6.1 meters para sa duha ka lane nga kalsada. Ginsisiringan Pinipisakan Falls in usa
usa sa pinakamabaysay nga waterfall sa Samar ug usa ini sa tourist spot sa probinsya. Mahinumduman ngan ini nga multi-year project in mayadasan kabugusan nga ginproponer nga 9.9 kilometers ang kalsada tikang Barangay Blanca Aurora pakadto sa Barangay Bayang sa munisipyo sa San Jorge, probinsya San Samar. Tikang Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Kalbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Tourism Development Plan Formulation isinagawa sa lungsod ng Bislig. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nagmalampuson ang gipaygayon nga Tourism Development Plan Formulation dito sa syudad sa Bislig, Surigao del Sur. Gipaygayon kini dito sa Archive Building, City Hall, Barangay Poblasyon sa pagpanguna sa lokal nga panggamhanan pinagi sa City Information Office, City Tourism Division Office. Ang mga aktibidad usa ka collaborative effort sa 24 ka mga barangay captain sa mong syudad, kundi ang nahimong guest speaker mao si Miss Mary Jane Camarin gikan sa Indigo ICT and Tourism Consultancy. Yang gipaambit ngadto sa mga local leaders, Bislig Association of Tourism Related Enterprises o BATRE o guban pa mga partisipante ang kamahinungdanon sa pagmugna og usa ka comprehensive tourism development plan nga nagtumong alang sa pagpalambo sa turismo sa mong syudad. Nagsilbi usab kini nga lugar alang sa mga partisipante nga makapaambit sa ilang mga ideya kung unsaon nga mapalambo pa ang mga tourism asset sa mong syudad, pag-ila sa mga potensyal nga problema, dungan ang paghatag og mga rekomendasyon o solusyon. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond, na naulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Holo, Mafar Fisheries sa lalawigan ng Sulu. Nakuha ang 3 taong sunod-sunod na may pinakamataas na koleksyon para sa local transport permit sa buong Bangsamoro Region. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Dakawan sinalupasug ina sa taas-taas koleksyon para ha local transport permit at LTP. Hakadilibot simbang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao at suno-suno tahon. Daing pasintahon 2021 tag-isa patahon 2022 tag-2. Away tay Fardia Abdul Hasad na Kuras in Fisheries Division si Mafar Sulu ha program usapang agrikultura sin Department of Agriculture ha Radyo Pilipinas Holo. Miabot pa 500 kasi man taga 7,700 kapatan in collection nila gwading nga mga ista aming pagdahon padukaing hula. Pagkawa license para ha mga piyapakay panyap, si mga pukot si mga magista, iban sin fish worker at awa registration sin sila magista, aming kalagihan datulisab insumay magpalista pa upis. Hay tungan niniupat nga ato sa kapituan tag-isang ngaybo, 700 ka anuman. Inakolek dahil ha mga panyakaan aming pagdahon padukaing lugal, kamamuhan padaida sina Zamboanga, hangga to 10 tag-8 ngaybo, tunggatos kapituan dahil nga multa si mga mag-iista aming nagpakay, sinabukon amo pukot, iban hangga to 7 ngaybo, 700 isab, inagwa dahil ha ang imo kapituan tagpito amin nakawa registration halom sina 2 tahon. Dahil nga RP Holo, ini Fatma Gino para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Holo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Erwin Peñano.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Kumpiyansa ang World Bank na mas gaganda pa ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa mga nalalabing buwan ng 2024 at sa susunod na taon. Sa pinakabago nitong East Asia and Pacific Economic Update para sa buwan ng Oktubre, itinaas ng World Bank sa 6% mula sa dating 5.8% ang forecast nito para sa inaasahang paglago ng Pilipinas sa kabuuan ng 2024. Bukod sa projection ngayong taon, 0.2% rin ang iniangat na forecast nito para sa 2025 mula sa dating 5.9% patungo sa 6.1%. Sa bukod na macro poverty outlook report nito, ipinaliwanag ng World Bank na ang paborableng medium-term outlook nito sa Pilipinas ay buwat sa malakas na domestic demand. Isa rin sa nakikita nitong may malaking ambag sa magandang economic performance ang matatag na daloy ng remittance, ang malusog na labor market at ang mababang inflation. Dagdag pa nito, may malaki ring gampanin ang gumagandang investment activity sa bansa, maging ang bumababang real interest rates na siyang pagbebenepisyuhan ng private investment at household consumption. Kasabay nito, ibinabala rin ng international lender ang slowdown sa global economy at ang weaker than expected growth sa China na siyang may significant trade linkages, mga salik na maaaring makahatak sa economic growth ng Pilipinas. Sa domestic front, banta naman ang food security buwat sa patuloy na paghina ng agricultural output, maging ang commodity price shock sa hinaharap na resulta naman ng geopolitical conflicts, pagtaas ng trade restrictions at climate-related disasters. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, optimistiko ang Department of Trade and Industry o DTI na maisasalba ng Free Trade Agreement o FTA sa pagitan ng Pilipinas at South Korea ang industriya ng pagsasaging sa bansa. Ayon kay DTI Undersecretary Alan Gepti, sa pagkakataong umiiral na ang FTA ng Pilipinas at South Korea, inaasahang makahabol na ang bumabang bentahan ng exported na Philippine bananas sa East Asian country. Sa ngayon kasi anya, nasa disadvantage side ang Pinas buwat sa pagpasok ng iba pang kakompetensya sa banana exports gaya ng mula sa Latin American countries. Dagdag pa rito ang pagpasok ng Vietnamese banana sa South Korea na tariff-free dahil sa FTA ng dalawang bansa, habang ang Philippine banana products naman ay may pataw na 30% duty. Sa ngayon, umaasa si Yusek Gepti na mararatipikahan na rin sa lalong madaling panahon ang FTA sa South Korean Assembly. Kamakailan nang magpahayag ng commitment sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at South Korean President Yoon Suk Yeol para sa implementasyon ng FTA na lampas isang taon na rin ng malagdaan ng dalawang bansa. Una nang naratipikahan sa Senado ng Pilipinas ang kasunduan, habang kasusumite pa lamang noong Agosto ang counterpart ratification bill sa Foreign Affairs and Unification Committee ng South Korean National Assembly. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito po, good news sa mga sineserbisyohan ng Meralco. May nakikitang bawas sa generation charge ang Electricity Distribution Company ngayong Oktubre. Ayon kay Meralco Vice President at Corporate Communications Head Joe Saldarriaga, ito'y dahil sa pagmura ng bentahan ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM noong Setyembre. Sa inisyal na datos mula sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines o IEMOP,
lumabas na bumaba sa 3 piso at 88 sentimo kada kilowatt hour ang average power price noong Setyembre mula sa 5 piso at 74 na sentimo kada kilowatt hour noong Agosto. Ayon sa IEMOP na siyang operator ng WESM, ang malamig na panahon noong nakaraang buwan ang nagpababa sa demand ng customers kaya bumaba rin ang presyohan nito. Bukod dito, sinabi rin ni Saldarriaga na nagtapos na noong Setyembre ang inutay-utay na singil mula sa nagastos ng WESM noong Mayo o kapanahonang tumaas ang generation rates, kaya naman may mataas na chance ang bawas sa generation charge ngayong buwan. Ang generation charge ay kumakatawan sa halos kalahati ng kabuuang singil sa buwan ng electricity bill. Sa ngayon wala pang figura ang Meralco kung magkano ang aktwal na ibabawas sa kabuuang singilan sa kuryente ngayong buwan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, dumako naman tayo sa ating balitang pampalakasan. Narito naman si Leo Magbayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Ipinakita ni Yuken Andrada ang kanyang malabeteranong galawan sa overtime para ibigay ang panalo sa San Beda laban sa Mapua sa kanilang finals rematch 76-69 at palawigin ang kanilang sunod-sunod na panalo sa NCAA Season 100 nitong Martes na ginanap sa Mall of Asia Arena. Nagawa ng San Beda forward ang 5 sa 10 puntos ng kanyang koponan sa extra period para kunin ng Red Lions ang importanteng panalo at puwersahin ang pagkatabla ng 3 koponan sa ikalawang pwesto ng team standings kasama ang Cardinals at ng Letran Knights na lahat ay may kaparehong 6-3 win-loss records. Nanguna si Andrada para sa Red Lions sa nalikom nitong 18 puntos at 9 na rebounds habang nagdagdag si James Payusing ng 15 markers. Pinangunahan naman ni Cyrus Cuenco ang Mapua sa nagawa nitong 20 puntos kasama na ang lahat ng puntos ng Cardinals sa overtime. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinapos ng De La Salle College of St. Benilde ang first round ng NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament ng isang kumbinsidong panalo laban sa Jose Rizal University 84-69. Inilabas ng Blazers ang kanilang pagkadismaya sa laban pagkaraan ng masaklap na 73-71 pagkatalo sa Arellano University na kahit wala ang kanilang pambatong player na si Tony Inot ay nakuha pa din nila ang impresibong panalo para pagandahin ang kanilang record sa 7-2 habang bumagsak naman sa 3-6 ang kartada ng Chiefs. Nanguna para sa Benilde si Jomel Ancheta na nakagawa ng 17 puntos. 4 pang Blazers ang nakapagtala ng double figures sa pangunguna ni Gab Cometa na nakapagtala ng 15 puntos habang sina Allen Liwag, Mark Sanko at Roger Ondoa ay kapwa nakagawa ng tig 12 puntos bawat isa. Nasayang naman ang nagawang career high na 24 na puntos ni Joshua Giyab, pati na rin ang tig 12 puntos ni na Marvin Raymundo at Joseph Pangilinan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinanghal bilang collegiate Press Corps UAAP Players of the Week sina University of the East shooter Wello Lingo-Lingo
at reigning Most Valuable Player Casey De La Rosa sa Season 87 ng men's at women's basketball tournaments ayon sa pagkakasunod para sa linggo ng Oktubre 2 hanggang 6. Ipinakita ni Lingo-Lingo ang kanyang magandang tirada kung saan 2 beses na ibinigay sa UE ang panalo sa huling sandali ng mga laro laban sa Blue Eagles at Adamson Soaring Falcons. Nakapagtala ng averages ang Red Warrior standout ng may 11.5 points kung saan 67% ang kanyang field goal shooting average, nakapareho sa kanyang 67% average pagdating sa 3-point range, kasama pa ang 3.5 rebounds at 3 steals sa 2 magkasunod na panalo para kunin ang ikatlong pwesto sa team standings pagkaraan ng round 1. Kinuha ng Lingo-Lingo ang karangalan mula sa kanyang teammate na si Precious Momoe, ang tambalan ng Lasal na si reigning men's most valuable player Kevin Cambao at Joshua David, Mo Tongkara ng University of Santo Tomas at Kenshin Padrones ng National University. Sa panig naman ng Women's Division, ipinakita ni De La Rosa kung bakit siya itinanghal bilang MVP para sa Blue Eagles. Pinatotoo ni De La Rosa na siya ay isang double-double machine kung saan nakakuha ito ng 19 na puntos at 13 rebounds sa kanilang 90-62 panalo laban sa UE bago ang kanyang 21 markers at 13 boards na ginawa sa kanilang 58-66 na talo laban sa NU. Ang 6'4" na si De La Rosa ang nanguna muli sa women's basketball MVP race pagkatapos ng round 1 kung saan tinulungan nito ang Ateneo na makuha ang 4-3 record, sapat para magkaroon ng tsansa na makapasok sa kanilang ikatlong sunod-sunod na Final Four appearance. Nag-average si De La Rosa ng 20 puntos, 13 rebounds, 2.5 assists, 2.5 steals at 1.5 blocks kada laro. Nakuha naman ni De La Rosa ang karangalan mula kay Kenshin Pastrana ng UST, NU rookie Chelo Pagdulagan at Kem Adesina ng Adamson. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito naman si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Usapang filing ng Certificates of Candidacy para sa 2025 elections dahil may humabol last minute para tumakbo sa pagkasenador matapos ang ilang haka-haka kung tatakbo pa ba siya o hindi. Tama mga kachismis dahil kumpirmado na ang pagtakbo ng TV host at isa sa mga hari
ng variety shows dito sa Pilipinas na si Willie Revillame na kilala rin natin bilang si Kuya Will. Eksaktong alas 5 ng hapon nitong Martes nang makapag-file ng kanyang COC ang veteranong TV host para nga sa pagkasenador sa magaganap na eleksyon sa susunod na taon. Matagal ding pinag-isipan ni Kuya Will ang kanyang pagsabak sa mundo ng politika bago siya magdesisyon. Aniya, hindi para sa kanya ang gagawin niyang pagtakbo kundi para sa buong sambayan ng Pilipino. Matatandaan na nitong Lunes bago matapos ang programa niyang Will to Win sa TV5 ay humiling siya sa mga manonood na ipagdasal siya at nabanggit pa ang tungkol sa kawalan umano ng batas para sa ikagiginhawa ng mga mahihirap sa Pilipinas. Ayan, abangan natin kung magwawagi nga ba ito, no, itong si Kuya Will sa susunod na eleksyon. Ayan, abang-abang tayo. Samantala, usapang eleksyon pa rin tayo mga kamosa dahil pakiramdam ng mga netizen patama ng kapuso actress na si Kylie Padilla kay Aljur Abrenica ang cryptic post niya sa social media patungkol sa isang great leader. Pagkatapos kasing mag-file ng Certificate of Candidacy o COC ni Aljur para sa pagtakbo niya bilang konsehal sa Angeles City, Pampanga ay naglabas si Kylie ng kanyang saloobin tungkol sa pagiging magaling na leader. Nag-post ang estranged wife ni Aljur sa kanyang Facebook account ng quote kung saan inilarawan niya ang isang great leader ay quote-unquote a man who sees his family as his first unit. Narito ang kabuang mensahe naman ni Kylie para sa atin mga kachismis dyan. Quote-unquote, a good indicator of a great leader is a man who can lead his family. That is his first unit, his first community. A man who raises his kids with good values, integrity, and humility. A man loyal to his wife and remains true despite obstacles. A man who has a great heart o a man who has a heart close to God. Service is about what you can do for others, not what they can do for you. Yan ang dugtong pa ng Kapuso Star. Ang tanong, si Aljur nga ba ang pinatatamaan ni Kylie gayong may good co-parenting relationship daw silang dalawa? Malalaan! At sa pagtatapos ng ating segmento sa edad na 18 ay nagdesisyon si Chloe San Jose, ang jowa ni two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, na lumaya sa kanilang bahay dahil toxic na raw ang pananatili niya roon. Ayon kay Chloe, nakaranas siya ng domestic violence sa loob mismo ng kanilang tahanan na nagdulot sa kanya ng matinding trauma. Bata pa lang daw si Chloe ay grabe na ang inabot niyang physical at verbal abuse mula sa ilang miyembro ng pamilya na nakaapekto na sa kanyang mental health. Ibinahagi rin ng girlfriend ni Kaloy sa isang panayam ang ilang detalye tungkol sa kanyang kabataan. Quote-unquote, I experienced po domestic violence kaya po noong 16 gusto ko na talagang umalis po pero since minor po ako I couldn't. So naghintay pa po ako ng 2 years mag-18 para po makaalis ako. Yan ang pagbabahagi ng dalaga sa naturang panayam. Nang mag-high school daw siya sa Australia, ginawa ni Chloe ang lahat para makaiwas sa pamilya. Halos lahat daw ng extracurricular activities sa school ay sinalihan niya kahit pa nangyayari ito tuwing weekends. Ayon pa sa content creator, nagdesisyon siyang umalis sa kanilang bahay habang kumakain sila ng kanyang magulang at kapatid. Nag-away sila ng kanyang nanay hanggang sa tuluyan na siyang sumabog. Sa isang kaibigan, pansamantalang nanirahan si Chloe at nagpapasalamat siya dahil tinanggap siya ng pamilya nito at itinuring na rin na parang pamilya. Tinulungan din siya ng kumupkup sa kanya para naman makapagtapos siya ng pag-aaral. Naku!
konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Okay, maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Naison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer ngayong araw na ito, kina Jerome Toledo at kay Stephanie Vicente. Maraming salamat sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating Balitang Negosyo kay Erwin Peñano, sa ating Balitang Pampalakasan kay Leo Magpayo, sa ating Showbiz Balita kay Steph Vicente, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news, at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.